Cavite to Baguio. Gamit lang ang scooter. Uy! Naku! 7 oras na biyahe. Walang hintuan. Walang atrasan. Napasubo yata ako Nagamit din natin yung tent natin sa wakas. Welcome to San Manuel! Nasa tuktok tayo ng bundok. Ganda! Grabe what a view. So, nandito na tayo mga kaibigan sa Angeles City! Tubig. Panalo yung kanilang chicharon bulaklak. Talagang Ay, ang sakit ng puwet ko. Grabe naman. achievement unlock. Nagpalipad lang tayo, nagpalipad. Naubos na yung battery natin. Ang ganda! Hello, nakarating dito! Naglolo ko yung GoPro ko. Sa gitna ng ulan, hamog, at sobrang lamig, halos sumuko na ako. Hindi ko na kaya silang dalhin lahat. Kinakabahan ako. First time ever. Di ako makatulog. Alauna na ng madaling araw. Dito na tayo sa Villasis, Pangasinan. First time natin magtatayo nito. So first time ko magka-camping, napasubo. Pero ito ang isa sa pinaka hindi ko malilimutan na biyahe sa buong buhay ko. Kaya ano pang hinihintay? Follow mo na ako. Baka makalimutan mo. Dan can ride. Lumalakas yung ihip ng Sarap pala manood ng video dito sa loob ng tent. Maganda yung kalangitan natin. Paandarin ang motor at samahan niyo ako sa aking biyahe. Napaka unforgettable experience. Pagising mo sa umaga, ganito yung makikita mo. Dan can ride. Happy birthday to me. Magandang umaga mga kaibigan. Ang oras po ay 12:58 ng madaling araw. At ngayong araw ay pupunta tayo ng Baguio City. At ngayon ay nandito pa rin ako sa Cavite. At medyo nahihirapan ako sa aking mga dala. Ang dami kong dala. May dala akong tent. May dala akong ano ba to? Napasubo yata ako Hindi ako na maayos. Pero sana makarating tayo doon ng safe. Sa totoo lang mga kaibigan malaki ang kaba ko sa biyahe ko na to. Bago bumiyahe palagi tayo kinakabahan. Pero mas maigi na yung kinakabahan kaysa masyado tayong kampante no? Isang mahirap na paglalakbay ito mamaya. Okay tara let's. Medyo nakupo na ako na maayos. Plano ko sanang iwan yung laptop kaso nakalimutan ko naman tanggalin. Dito na ako sa may Merville, Parañaque. So dadaan ako ng service road papunta Makati and then mag-EDSA ako dire-diretso hanggang sa makarating sa Monumento and then magbabalenzuela. Dito na tayo sa Makati and then papunta na tayo ng EDSA. Woohoo! Pagdasal nyo aking biyahe. Pagdarasal din ako. Dito na tayo sa EDSA. Woohoo! Kakalagpas lang natin ng SM North at malapit na tayo patungo sa Monumento. At mamaya ay maghanap tayo ng 7-Eleven para tayo ay makainom ng kape para hindi tayo masyado antukin. Time check 1:43 na madaling araw. Nakaka 31.9 kilometers na tayo. So nandito na tayo sa Monumento. Ayan yung monumento ni Bonifacio. Ayan siya. At dito na tayo sa Valenzuela, sa MacArthur Highway. Ito, kaming tulong sandali kasi kinabit ko ulit yung aking GoPro. At kaganina kasi ang lakas ng ulan. Ang ganda ng kalsada, maraming ilaw. Pero mabuti wala nang ulan. So dire-diretso na ulit tayo mga kaibigan. Ito mga kaibigan, paikot-ikot ako rito sa lugar na to, itong sa spot na to kasi di ko alam kung saan ako dadaan. Pwede po paikot-ikot dito. Tama ba? Pwede naman bumalik dito nga. So para makabalik tayo na MacArthur. So ito, kakalagpas lang natin sa Robinsons, Malolos, Bulacan. Time check, it's 2:48 na umaga. Pa-birthday ko na sa akin to, itong ride na to. At andito na tayo mga kaibigan sa Pampanga. Napakaganda. Napakaganda Argo.
Dito maganda na yung kalsada, Pampanga na to di ba? Mas lalo na pag nandun na tayo sa may Clark. Ay, ito na yung tulay. Sabihin, malapit na tayo sa San Simon. Ito yung palatandaan ko, yan yung lumang tulay na yan. Diba? Parang ghost bridge, no? Parang nakakatakot yung dating. Tignan mo, ang dilim-dilim. Tapos hindi mo alam kung ano, may nakatira dyan o may dumadaan pa. Time check, it's 3:03 ng umaga at nandito na tayo sa Apalit. Ay, ang sakit ng puwet ko. Grabe naman. Woo! So ito, nandito tayo sa Arco. Ano ba Arco to? Basta diretso na nga natin. Nalagpasan ko kasi. Nandito tayo sa magandang rotonda sa Pampanga. Ayan. Woohoo! Let's go! Tara, magkape muna tayo. Pero yung gamit ko dito na lang. Diyan na lang yan. Magkape muna tayo para mapahinga naman yung puwet ko. Saka yung motor. Tanggalin ko tong cellphone, baka makalimutan. Yari tayo. Tingnan ko muna yung helmet ko. O sir. Tara, para makarating na tayo agad dun sa Good Taste Baguio at makapag-breakfast. Dito tayo sa McDo, San Agustin, San Fernando, Pampanga. So tara, nakaka-9 7.9 kilometers na tayo. Nandito na tayo. Teka, bigat. Ayusin natin yung pantalon ko. Nakalito yung pinti ko lalamigan. Parang gusto kong suotin yung guantes ko Pero dito na tayo Tara na, let's go! Woohoo! Ang laki ng naitulong nung pag-inom ko nung kape kaganina sa McDo kasi parang lalo akong sumigla. Pero thank you Lord, ginagabayan mo ako sa aking mga biyahe. At alam mo namang para sa pamilya ko tong ginagawa ko. Para sa mga mahal sa buhay. Mahal ko sa buhay. At hindi lang to para sa aking sarili, kundi para sa ibang tao. So, nandito na tayo mga kaibigan sa Angeles City! Dito na tayo sa sikat na tulay, Bamban Bridge. Ang ganda! Hello, nakarating dito! Woohoo! Ay, nasa Kapastarlak na pala tayo mga kaibigan. Woo! Kapastarlak! Time check, it's 4:30 na umaga. Habang patagal ng patagal, mas lalong lumalakas yung loob ko kasi malapit nang lumitaw si Haring Araw. Pero parang gusto ko magkabit ng magsuot pala ng guantes gloves. Marurumihan yung kamay natin, mangingitim. Eto, suot ko na yung aking gloves. Nakakatuwa, di ba nakakatuwa pag alam mong safe kasi yung biyahe. Mapipredict mo na makarating ka ng safe kasi alam mo yung ginagawa mo Nandito na tayo mga kaibigan sa Luisita, Tarlac. Dito na tayo. Maatake na naman yung antok Mag 7-Eleven kakain ako tapos magkakape kasi parang parang ko inaantok. Kailangan ko na sigurong gamitin ang aking special technique para hindi ako antukin. Ang pagkanta, ang simoy ng hangin sa akin ay lumalabig. Tayo muna tayo, nandito tayo sa Paniki, Tarlac. Doon tubig. Welcome to San Manuel. Kaya pa. Kaya. Dito na tayo sa Villasis, Pangasinan. So tara na. Woo! Time check 6:20 ng umaga. At nandito na tayo sa Pangasinan mga kaibigan. Malapit na tayo sa Urdaneta. Umuulan na naman. Ano ba yan?
Morning frost on cabin windows. Pack my boots and head outside. Naglolo ko yung GoPro ko. Kasi ko muna. Calling softly, something rests deep inside. These roots run deeper than I know. Rivers carve what hearts don't show. Mountains hold what I can't say. A wild heart pulls me all the way. Rabbit tracks and muddy pathways, hawk circles high above my head. Every season speaks in colors, words I've never learned to read. These roots run deeper than I know. Rivers carve what hearts don't show. Mountains hold what I can't say. A wild heart pulls me all the way. Stones beneath my weathered fingers creep at singing old songs. This is where I always belong. These roots run deeper than I know. Rivers Grabe, nakakapagod. Napakalamig sa kamay. Sakit ng likod ko. So nandito muna ako sa Good Taste. Order muna ng pagkain. Kakain muna ako dito. Tapos hanap ako ng translate na pwedeng pag-stayan. So kita-kits mamaya. Window frames the world awakening slow. Softly spun, the silence starts to show. Painted palace. Naka-reserve, nagpa-reserve. Pa? Apa? Ay, anong oras ba? 1 pa. Lamig eh. Saan pwede ito mambay? Sa gilid? Anong oras ba? Tagal pa. Nauna. Pag nag-early check-in, magkano? Pag nag-early check-in 550. Sige, hintayin ko na lang. Balik na lang ako. Breathing deep within this sacred room, everything feels possible again. When the day begins to bend, and I'm standing at the edge of something new. Umorder lang akong 2 Red Horse, 2 lang naman. Tagal na rin, hindi masyado nagiinom. Ito, panalo yung kanilang chicharong bulaklak. Talagang niluto nila maigi. Napaka-crispy. Kasi merong ibang chicharong bulaklak na dami ng daliri ko. Kasi doon sa ride eh. Hindi ako nagkamali sa in-order ko. Ang tagal ko hinintay ito eh. Siguro mga ilang minutes sila bago i-deliver to. So ito yung nabili nating ilaw. So ito mga 300 pesos lang sa Shopee ko nabili. Napakasulit. Tinesting ko siya. Sinindihan ko siya ng alas 4 ng hapon. And then pagising ko ng umaga nakabukas pa rin. Kaya okay na okay. Pagkain natin ngayon, hopya. Hopya sa hapunan. Ay, labas. Gabi na sa Baguio. Nakakatakot. Iba talaga pag Baguio vibes.
So ito, mag-check out na tayo. At maya maya pupunta tayo doon sa HD Mountain View. Check out muna. Dito tayo ngayon sa Takay Lodge. Ingat dito kasi madulas. Hey po, mag-check out na po. 309. Parking po. Nakapag-park na ako. Hanapin ko na lang yung entrance papuntang Ukay-Ukay. Saan kaya? So mga kaibigan, nagpunta ako sa Ukay-Ukay kaso wala ako makita na gloves. Kaya bumili na lang ako ng rubber gloves. Ito yung panlalabas ko dun sa aking gloves para hindi siya pasukan ng tubig. Kaya tara na, kaya na tayo. Hanap tayo ng papaitan na mura pero masarap. Kailangan ko na siguro magpalit ng ND filter kasi masyado na maliwanag. Pinalitan ko lang yung ND filter ko kasi napansin ko ang puti na ng video ko. Masyado nang maliwanag para kay GoPro. So ito, kaakabit ko lang ng ND filter. Yan, medyo dumilim na siya. So diretso pa rin tayo papunta ang Lion's Head. Tara, let's! Wow, ang ganda. Ang ganda, grabe. Wow, ang ganda. Woo! Baguio City. Sarap magmotor dito. Magmotor na kayo. Open to light vehicles only, load limit 5 tons. Okay, so pwedeng dumaan ang mga magagaan na sasakyan. Ang ganda. Woo! Ang ganda. Mamaya magdodrone shot ako rito pagbalik. Pupunta ako muna yung Lion's Head. Pero try ko na kaya ngayon, no? Pwede naman siguro. So kunin ko lang yung aking drone. Actually nagbukas ako ng drone and then nagtry sana ako magpalipad kaso restricted zone pala sabi ni DJI do sa controller kaya hindi ako mapagpalipad. So di ko alam na ganoon din pala, nalalaman niya na restricted zone kaya hindi kanya papayagan magpalipad ng drone. Ito napakaganda naman ng rock formation na yun, no? Ang ganda. Sana mapagpalipad ako ng drone. Grabe, oh. What a view. Napakaswerte naman ng mga nakatira dito sa tabing bundok kasi tuwing umaga ganyan ang matatanaw mo tapos sabay inom ka ng masarap na kape o kaya soup o kaya tanong may sabaw. Napakasarap, nakakainggit. Tinuna natin yung pickup kasi baka nababagalan siya sa atin. Cannon Road na pala to, no? So ito, nakadaan din tayo sa Cannon Road. Kahit hindi natin lahat madadaanan, at least na-experience natin magmotor dito sa Cannon. Kaya mamaya tatry ko kung makapag-drone shot ako dito kasi mababa naman, ha. Ayun ang Lion's Head. What a view. Dito na tayo. No parking, Lion's Head. So doon tayo sa kabila kung pwede mag-park. Alright. Andito din tayo sa wakas. Boss, pabili taho. Isa lang. Magkano po? 50? Taho, 50 pesos. Strawberry flavor. Yan, nakatakot ang may dragon. Ay, dragon yung leon. Yung leon. So, tignan natin. Napakalaking bato. This is lion statue sculpture on a natural solid rock. Oh, natural solid, diba? Kailan ba ito ginawa? Completed during the Lion Year 1971 to 1972, panahon ni President Marcos. So tara, magana muna tayo taho bago umalis. Magtataho tayo dito sa napakagandang view. Ayan. Namili tayo ng mga pasulubong, saka ng mga keychain, saka yung dinidikit sa rep. Sana magkasya kasi siksikan yung mga gamit natin. So nabisita rin natin sa wakas yung Lion's Head gamit ang motor. At ngayon papunta na tayo doon sa HD Mountain View, Mountain View, para mapag-camping. Ito sa mga nakapanood, itong ride na to is pa-birthday ko na sa akin. Wala naman akong
ibang gusto maging regalo, kundi itong trip lang na to na matagal ko na pinapangarap na makapagmotor papuntang Baguio at makapag-camping. At mabuti natupad din sa wakas kasi yung huli kong ride hindi ko natapos. Hanggang Urdaneta lang ako kasi nasiraan ako. Pero ito this time na-achieve din natin na makapag-ride sa Baguio gamit ang motor. At bala ko nga sana pumunta pa na Sagada o doon sa Mount Ulis, kaso mukhang hindi ko nakakayanin at kailangan na rin bumalik bukas. Siguro next time ulit, baka next year, paghandaan natin maigi. Bili, magkano dito te? 100 100? Sa pangate? Ilang pala, pili ka lang. Tote. Okay. Kaya muna tayo. Sige sir. Ay, cellphone ko. So katapos lang natin kumain at tayo papunta na sa HD Mountain View. 110 pesos, meron ka ng dinuguan, may pakbet, 2 kanin, sabaw. Sulit. Ito, packet tayo. Hirap siguro dito pag dito ka nakatira kasi palagi kang aakyat. Siguro, tingnan mo yung mga tao rito, lalaki ng hita. Ang masasabi ko lang sa ADB, pag meron kang angkas, medyo mahihirapan siya pagpaakyat. Yun lang. Pero pag solo ka, okay lang. May power din naman. Kayang-kaya. Grabe. Grabe, pa-dive. Daming surprise na daanan. Slow down, accident prone area. Hay. Bababa tas biglang aakyat. Napakatarik. Dito sa Baguio, bira ka makita ng mga nakatambay sa labas, no? Maliban sa kanya. Kasi malamig yung klima rito. Maninigas yung mga ano-ano mo, yung mga singit-singit mo. Puro bato sa kabuhangin, yan, delikado yan. Dulas ka dyan. Ito, main road na yata to. Tama, main road na nga. Oh, dito na tayo sa Marcos Highway. Oh, parang gusto ko na sumuko kahapon. Kasi walang katapusan, twisties paakyat. Dito makakatipid na tayo sa gas kasi puro pababa na to. Pero ang ingatan natin mga preno natin, kasi pag nababad yung preno natin, iinit yan. And then mawawala ng kapit. So yun yung tunnel, oh. Ang sabi, update nga pala, gawa na raw yung tunnel dun sa Cannon Road, which is di tayo dun dadaan pa uwi. Magtatalo lang ako dito, baka kung may ATM machine. Sir, may ATM po rito, sir? May ATM machine? Ay, wala. Saan po kaya meron dito? Wala na, no? Okay lang. Dito na lang. Sa ano lang, tuba lang. Ay, tuba lang. Oo, malapit na. Wala mag-ATM dito, sir. Di okay lang. Pero pa naman. Thank you. Okay. Thank you, sir. Sabi ko sa misis ko, uwi ako ngayon. Pero dahil gumanda yung panahon, gusto kong sulitin yung araw na walang ulan. Naghanap ako ng makakamping. So ito, nagpalit lang ako ng battery. Yan ang kagandahan ng maraming reserbang battery. Di ka mabibitin. Tuloy na ang saya. So yun, sabi ko sa asawa ko, ngayon ako uwi. Kaso gumanda yung panahon. Ayokong masahin yung araw. Sayang naman yung bili ko doon sa tent, saka yung mga pang camping gears ko, kung di naman ako makapag-camping. Kaya ito, tinuloy ko na mag-camping. Pupunta na ako ng HD Mountain. Itatayo ko yung tent. First time ko magtatayo ng tent. And then sana maging maayos yung camping natin. At siguro may mga pagkain naman sila ron. Actually may nabili naman ako ng mga pagkain. At kumain ako ng marami itong tanghalian. Usually di naman ako kumakain ng marami sa gabi, konti lang. At sana maging masaya at maging successful ang ating first ever solo camping dito sa Baguio. Pero ito, I love Tuba. Nasa Tuba na tayo.
Kahapon hirap na hirap ako kasi napakakapal ng fog. May din ang lakas ng ulan. Ang lamig sa kamay, wala pang makita. Tapos takot na takot pa akong sumingit kasi yung truck, 'di ba? Ang bagal niya tumakbo. Mabuti may fog lamp tayo para at least nakikita tayo ng kasalubong natin. Dahil kung hindi, mahirapan tayo makakita sa tindi ng kapal ng fog. Pati yung kasalubong natin, magbubulaga na lang sila, meron silang kasalubong. Ayun, nasiraan sila. Time check, alauna na ng hapon at mainit na. Eagles, parang masarap magpalipad ng drone dito diba? Try nga natin magpalipad ng drone. Palipad tayo rito. Di pa tayo napagpalipad ng drone eh. Kaya nga nagpalipad tayo ng drone pero di ko alam kung naka-record. Na naman tayo. So bumili lang ako dito sa tindahan. Tapos ito na yun, Pan-ay-Yaman Playground. So dito tayo pupunta. Hi. Along ano lang to, along Marcos Highway. Ito na yun, yung HD Mountain View. Diba? Hindi siya halos tabi ng bangin pero medyo nakapagitna siya. So dito tayo magka-camping. May kotse. Padaanin natin siya muna. So ito na tayo. So hanapin natin kung saan yun. Dito, HD Mountain View. Basta ito po yung sa campsite? Campsite? Ha? Ha? Kita? Okay, putik. Sige. Dito na tayo. Isa lang po. Oo. Pero di pa ako nakapagbayad. Kasi galing akong Baguio eh. Ay wala pa ho eh. Ngayon pa lang. I-message ko po. Oo kasi di ko alam kung matutuloy ko kasi baka umulan ho eh. First time natin magtatayo nito. Kaya sana may tayo natin na maayos. So ito mas lumiwanag na, nagpalit na ako ng filter. At update, ito yung mga gamit natin. Helmet ko, nandito na yung mga batteries ko. Ito yung bag ko, yung jacket. Ito yung pet natin. Makikita nyo. So first time ko magka-camping, napasubo. May dala lang akong parang mattress, bed cover. Medyo makapal siya. Sa isang kumot, may dala akong kumot. Kumain na ako ng marami kaganinang tanghalian. Di na ako masyado kakain mamayang gabi. Meron naman ako nabili mga snacks, yung mga banana chips, mani. Then meron na rin ng tubig. Ano po ba, may mga panlamig ako, mga damit, raincoat. Yung motor natin dyan nakapark sa labas. Ito umuulan na. Abuti natapos ko agad yung pagbubuo ng tent. Saka yung parang ko, isa pang, hindi ko nakalimutan ko na tawag sa isa pang parang bubong niya yung gawa rin. Parang tent din siya.
Pero para hindi rektang buwabagsak yung tubig dito sa mismong tent natin, merong sumasalo, diba? Medyo lumalakas yung hangin. Higit sa lahat, ito yung huwag natin kakalimutan, itong power bank, kasi anytime pwede tayo malobat. Ayan. So mabuti tumigil na yung pag-ulan, and then ayusin ko lang yung tent ko kasi hindi nakaayos, kulang pala sa tali. Kaya ito, ayusin natin. So lalagyan natin na additional na tali, ito para yan may hila yan. So nakabit na natin yung isang, hindi ko pa alam kung tawag dito kasi hindi naman ako sanay talaga mag-camping, pero yan, itali na natin yan para suporta siya ron. Then yung isa i-adjust natin. Yung motor siguro baka diretso kay motor, ayusin natin yung motor. Mapapansin nyo di ako masyadong prepared, tignan mo yung suot ng pako, wala diba? Ang ganda rito, tignan mo ba naman yung view, diba? Ayan yung view natin, pagising natin. Nasa tuktok tayo ng bundok, first time ever, diba? Sa Duncan Ride. Achievement unlock. Nagamit din natin yung tent natin sa wakas. Yung tent natin is 1,200 lang yung sa Shopee. Itong parang hindi ko alam kung natawag dito eh, more lang to siguro mga 500 pesos. So, ilang yung dala ko? Tent, damit, pagkain, may snacks, tubig, yun lang. Hindi na ako nagdala ng mga, may dalawang plato, tinador, kutsara, baso. Pero yun lang, wala nang kung ano-ano, wala akong dalang silya, wala akong dalang lamesa, may dalawang kalan, just in case na kailangan ko magluto. Yun lang, mga camera ko, yung motor, syempre. Isang magandang experience to. Ito yung experience na pwede kong ikwento, ibida sa mga kaibigan ko, na nagawa ko na mag-isa lang. Ang kailangan lang natin is lakas ng loob. Saka syempre kahit pa paano may dala ang gamit, minimalist nga tayo, minimalist, konti lang yung dala natin, pero nagagawa natin itong mga bagay na to, diba? Hindi natin kailangan ng mamahaling gamit. Ito yung campsite nila, meron silang kapitira dito, pero ito yung campsite. Yan kung nakita nyo. So sa ngayon ako lang daw yung nag-camp kasi malakas nga daw yung pagulan-ulan dito. Feeling ko parang di ako mag-enjoy, parang ano lang, kumbaga napasubo na, diba, hindi maganda experience, pero at the end of the day masasabi kong isang napakagandang experience itong ginawa ko, na hindi ako nagkamali, na tinupad ko. Ang gagawin lang natin is kumilos lang tayo, gawin lang natin, hindi yung puro plano, di naman natutuloy. Kung ayaw ng kaibigan mo, kung hindi siya makasama o pinapasa ka palagi, ikaw mag-isa, bumaya ka mag-isa, di mo kailangan ng kasama, patutupad yung pinapangarap ng journey o yung adventure. So ito, habang tumigil na yung pag-ulan, nagpicture muna ako sa paligid at napaka peaceful dito, medyo naging kampante na ako. So ito yung gamit kong camera, Sony a6700, at mayroon akong lens na Sigma. Ang gamit kong lens ay ang Sigma 30mm. So ito yung loob ng tent natin, no? Hindi ko alam kung anong oras na, pero feeling ko parang mga, tatry ko mag drone shot kasi kaganina yata hindi naging successful yung drone shot ko kasi hindi ko pala napindot yung record button. Nagpalipad lang tayo, nagpalipad, ubos yung battery natin, wala man lang tayo na record ni isa.
wala naman lamok. Saka nakikita ko may mga malalaking langgam sa labas. Sana walang ahas, pero sabi ng caretaker wala naman doon na maaligid na ahas daw dito. Ngayon, hindi naman ganun kalamig, pero in-expect ko mamaya madaling araw yan mas malamig, mas giginawin ako. Kaya naka-ready naman yung mga jacket ko. Yung raincoat, pampadagdag init yung raincoat kasi. So magdodoble ako, baka hindi lang doble, baka triple, quadruple naman. Damit, layer ng damit yung susunod. Buti merong dito, merong signal, may signal naman dito. Ito yung mga gamit natin. Helmet natin, bag, yung mga drone, wallet, tripod. Actually may dadalhin pa sana ako mga gamit, mga ilaw, kaso hindi ko na kaya silang dalhin lahat, hindi sila kasya sa motor. Ay, medyo sumasakit yung ulo ko siguro dahil kaganina parang natakot ako sa lugar. Sabi ko parang masyadong liblib to Tapos di ko pa kilala yung mga tao, pero mababait naman actually. Niyaya nila ako minom, kaso sabi ko maaga pa ako alis bukas. Kaya marami din pala pupunta rito ng mga vloggers na kilala, like si J4, nakapunta na pa siya rito. Nakita ko yung yung sticker niya. So magandang place para makapag-relax at mag-camping dito sa HD Mountain View. So ayan, lumalakas yung ihip ng hangin lumalakas Labas muna tayo. Yung cafeteria. Ay, sarap. Ang sarap dito. Sarap. Parang may bundok pa ron na malaki. Ganina nagpapalipad ako ng drone, napansin ko may ibon kulay brown. So kinabahan ako kasi akala ko tatangayin yung yung drone, pero nagpaikot-ikot lang siya, parang Philippine Eagle. Nakakatakot. Tapos yung drone ko nandun sa may gitna, pinapaikutan niya. So ginawa ko, ni-return to home ko agad yung drone kasi baka mamaya tangayin tapos biglang bumagsak, so hindi ko na makikita. So bye bye drone na tayo. Gusto ko masaksihan yung paglubog ng araw dito kaso baka wala akong masasaksiyang sunset. So ito tayo sa tent ko. Nilagay ko yung ilaw na yan. So napakamura lang yan, 300 plus lang sa Lazada. Pero napakaliwanag yan. Hanggang umaga na yung liwanag yan bago maubos. Dito kasi medyo maliwanag naman kasi halos katabi lang natin cafeteria. Saka itong ilaw na to, napakaliwanag niya kasi hanggang doon nakikita ko, may nakikita akong liwanag. These roots run deeper than I know. Sarap pala manood ng video dito sa loob ng tent. Kakaiba yung pakiramdam. Shoutout nga pala sa misis ko na pinayagan ako mag solo ride dito sa Baguio. At pa birthday niya na sa akin to, pinayagan niya ako mag ride. Pero syempre sabi niya mag-ingat daw palagi. At wag ka mag-alala, pagbalik ko rito kasama ko na kayong dalawa. Bebe, good morning. Time check 8:56 ng gabi. Ito pala yung camp 3. So yung dalawang ilaw nilagay ko sa labas para at least may liwanag sa labas. At habang dumidilim, nandito na namumuo yung kaba. Yung takot kasi first time Ay nako, sana mag-umaga na. Pumunta yung isang caretaker, tapos sinabi niya na doon lang daw siya matutulog sa may tabi na cafeteria, doon sa may sasakyan. So kung may kailangan daw ako, pwede ko raw siyang katukin doon. Hindi, kung kailangan ko raw mag-charge, pwede raw pumasok sa cafeteria, iwanan niya raw na naka-unlock, then pwede daw mag-charge ng cellphone doon. Doon lang daw siya sa may kotse, doon daw siya matutulog.
Di ako makatulog. Time check. 1:00 na ng madaling araw. Ito yung ilaw natin. Kagabi natin sinindihan pero hanggang ngayon nakabukas pa rin. Maganda yung kalangitan natin. Saka wala masyadong hamog. So maya maya uwi na tayo. Alright. So alis na tayo mga kaibigan. Successful ang birthday ride. Uy, may tali pa pala. Teka. Successful ang birthday ride natin mga kaibigan. Aray ko. Sige, sabay ko na toonin para makawin na tayo. Pero madumi kasi. Successful ang birthday ride. Ang pinapangarap natin makapunta ng Baguio ng nakamotor. Sana di masira yung tubo. So isiset ko na yung course natin papuntang Cavite. Nakapagod yun Nakapagod din yung magligpit. So goodbye HD Mountain View. Napaka unforgettable experience. First time ko mag-camp dito sa napakagandang lugar, napakagandang view. Pagising mo sa umaga, ganito yung makikita mo. Ay, tara na. Sir, bauna na ako, sir. Ay, sorry. Balik kami. Okay. Thank you. Ano pangalan mo, kuya? Ian, kuya. Ian, Daniel. Dan can ride. Dan space can, yung scan CAN space ride. Thank you kuya. Follow kita, kuya. Follow mo na ako, baka makalimutan mo. Dan can ride. Thank you. Ingat tayo, maputik. Kahapon kasi medyo kabado ko, parang kasi wala masyadong tao. Parang kaming tatlo lang kasama ng caretaker. So medyo kinakabahan ako. Pero
tuklasan ko na mababay talaga sila. Ito may mga bahay din dito, so di kayo dapat matakot kahit mag-isa lang kayo magkakamp dito. Medyo naging problem lang is medyo ngayon kasi September maulan. Kaya naman ako nag-ride ngayon kasi birthday ko ngayong araw. Happy birthday to me. At pabalik na ako ng Cavite. Natupad din na pinapangarap kong Baguio ride gamit ang isang motor. Uy! Naku! Nag-slide tayo ron. Ay, nakakatakot. Kinabahan ako. Nagising ako. Ayun ako. Nakakatakot. Nanghihina ako ron Uy, ina-expect ko na babagsak na ako pero mabuti hindi tayo pumagsak. Pagdating pala sa mga ganong daan na madulas, huwag ka basta-basta magpepreno kasi hindi mo makokontrol. Mabuti na survive natin yung mga ganito, yung mga basa na, kasi may mga lumot. Parang ganun yung nangyari sa nakita ko sa yung papunta pala ako dito na rider, pababa siya. Yun, parang himiwalay din yung kaluluwa niya sa kanya. Parang ako kanina, kunyari pababa tapos biglang dumulas tapos pinireno mo, syempre dudulas talaga yan. So ginawa ganina, medyo nirelease ko yung brakes para hindi masyado dumulas, para magkaroon pa rin ng traction sa sahig. At mabuti nagkaroon tayo ng control. Napaka-unforgettable experience. Actually kagabi di ako masyado nakatulog na maayos, sa totoo lang, kasi nga kinakabahan ako. Kasi syempre first time ko mag-camp sa isang lugar na di ko naman masyadong alam. Yung mga tao di ko naman masyadong kilala. Although nung first meet up ko sa kanila, mabait naman sila, pero syempre may kaba pa rin. Alam niyo na. Doon pa rin yung kaba. So nagising ako ng mga 5:30. Sabi ko, uy, 5:30 na, kailangan ko nang magising at para makapag drone shot. Kaso unfortunately wala tayong nakitang sunrise kasi nasa kabilang side daw yon ng bundok. Pero napag drone shot naman tayo. And then sabi ko parang gusto ko pa matulog, pero sabi ko kung matutulog ako baka late na ako masyado makauwi, matraffic, lalo ako mahirapan. Kaya ito, umalis na ako. Time check nga pala is 7:32 ng umaga mga kaibigan. At yung guantes ko medyo basa pa, malamig pa, pero mamaya matutuyo rin yan sa katagalan at sana hindi umulan. Napakaganda talaga ng Baguio, pero napakadelikado rin. Kaganina nga lang palis pa lang ako, dumulas na yung motor, mabuti nagawan ko ng paraan. Hindi ko masyado piniga, nirelease ko ng konti para kahit papano yung gulong umikot at magkaroon ng traction, at mabuti. Mabuti nakababa tayo ng safe. Talaga in-expect ko na talaga na si-simple lang na ako Hinanda ko na yung utak ko, yung mind ko, saka yung katawan ko, naka-ready na yung mga braso ko para i-shield yung mukha ko, yung katawan ko. At may possibility pa na baka ako mapilayan. And then nakalimutan ko na yung pangalan niya, yung kaganina yung nagbantay sa akin. Doon lang siya natutulog doon sa kotse na pinasukan niya kaganina bago tayo malis. And sabi niya kagabi doon daw siya matutulog kasi kailangan niya raw bantayan. Baka pagkaguluhan daw ako ng mga, uy, may fountain, wihee, fountain. Ayun, at binatay naman niya ako. Yun nga lang di pa rin ako makatulog na maayos kasi lumalakas yung hangin. Feeling ko may gumagalaw sa tent. Feeling ko may glalakad, yung pala pusa lang. Feeling ko may gumagalaw ng tent ko, yung pala manok lang o yung bibe. Maraming pumapasok sa isipan ko na nakakatakot dahil nga syempre marami tayong mga napaparado horror. Sabi nga na kaibigan ko, tinakot pa ako, nag-message sa Facebook baka ma-Blair Witch Project daw ako dyan mamayang gabi. Tapos yun yung tumatak sa isipan ko, bumabalik yung mga scenes dun sa Blair Witch Project na pinanood ko no high school ako. May pahinga na rin kahit papano. Ang sarap pala pag pababa kasi di masyado maingay yung makina, para ka lang nag-glide. Dito na tayo sa Pugo, Benguet. Yung mga bata yung mga estudyante naglilinis sila tuwing umaga. Nakakatawa. So hinahanap ko lang kung saan yung daan natin, pero alam ko pakaliwa gusto ko lang manigurado. Ba't wala? Tara na nga. Alam ko naman dito kaliwa. Ang dami ko nakikita nagbebenta ng sibuyas dito.
Tapos nakita ko yung Pugo pala is hindi pala Benguet, Pugo La Union. So napaisip ako, La Union, Union, Onion. Kaya siguro marami nagbebenta ng sibuyas ito kasi Union, Onion. Godspeed! So it's 8:70 na umaga mga kaibigan at kasalukuyang nasa Pangasinan tayo. At ang sabi ni Waze ay meron tayong 8 hours and 14 minutes hanggang sa makarating tayo sa Cavite. Meron pa tayo 229 kilometers na kailangan itakbo. Time check, 8:40 na ng umaga mga kaibigan at nandito na tayo sa may Pangasinan. Woohoo! We are now in Tarlac mga kaibigan. Woohoo! Time check, 9:01 ng umaga. Ay, may baha. Dito ulit tayo sa napakagandang tulay. Woohoo! Ayos! Time check, 10:41 ng umaga. At nandito na po tayo sa Dao, Pampanga. Sakit sa likod, sakit sa puwet. Mas masakit yung puwet kaysa sa likod. Dito tayo sa Angeles, Pampanga. May muna tayo rito sa McDo. I become so numb, I can feel you there. Nasaan na kaya tayo? Bagong Bayan daw, Barangay Santa Ana, Bagong Bayan, Bulacan. Di ko na alam kung saan na ako dinala ni Waze, pero napapaligiran na ako ng ilog. Saan na ako napunta nito na naman? Puro ilog, left and right. Puro ilog. Saan na ba ako? Ano bang lugar to? May ginagawa pang tulay. Hindi ko na alam kung saan to. Obando, nakita ko Obando, ayun, Municipality of Obando. Obando na nga ba ito? Bulacan. Dito na ako sa monumento. Malapit na ako sa Cavite. So nandito na tayo sa Binondo mga kaibigan. Time check, it's 3:11 ng hapon. At kaya pa naman, kaya. Malapit na tayo makauwi mga kaibigan. At dito na magtatapos ang ating birthday ride to Baguio video. Pero hindi ko sasabihin kung kailan talaga ang birthday ko. Diba? Pwedeng last month, pwedeng 2 months ago, pwedeng hindi totoo. Kung ano man ang pangarap mo sa buhay o gustong gawin, huwag ka na mag-atubili pa, kumilos ka na para ito'y matupad. Kasi kung mag-aantayan tayo, wala mangyayari. Di natin kailangan ng ibang tao para matupad ang ating pinapangarap. Sariling pagsisikap lang at pagtsatsaga. Kung may gusto kang gawin, may gusto kang pangarap, may gusto kang matupad, kumilos ka na. Huwag ka na mag-intay at mag-atubili pa. Ang bawat pangarap, ang bawat goal, ang bawat layunin, ang bawat panaginip o dream ay palaging natutupad kung bibigyan mo lang ng effort, sipag, tiyaga, pagdadasal at pagmamahal. Kumilos ka na, huwag ka na mag-atubili pa. Kaya hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, share at subscribe at i-hit ang notification bell at sa gayon magkaroon po kayo ng mga bagong information sa mga dati po natin mga videos mga kaibigan. Peace! My withered fingers creep at singing old songs. This is where I always belong. These roots run deep. I know rivers covered hearts don't show.